meeting dito po sa Daig. Bukas na alas 4 ay mayroong family banquet ang Santa Elena. Kaya po mga kapatid ay pupunta doon. Ngayong oras na ito, Glo, si Ma'am Lea. Salamat na marami sa pagpapalat nito. Ako ay gusto ko rin sana na kapatid na ako rin ay uupo at makinig. Subalit ang pastor, kahit ikaw ay minsan ay uupo ka ng simple, tunay na pagsisisi. Ito po ay mayroong malaking bahagi sa ating gagawing community service, mga kapatid. The heart of true repentance. Ating pong susing talata ay ating pong matatagpuan, mga kapatid, sa aklat ng Isaias 1:18. Ito ang binas kanina sa atin ni Brother Pilon. Wika ni Propeta Isaias, mga kapatid. Sabi niya, magsiparito kayo ngayon. Tayo'y mga katuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging mapula, ay magiging mapuputi na parang nipis. Bagaman maging mapula gaya ng balag ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong palibong tupa. Tayo gusto madaling manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, narito po ang inyong mga banal na mga salita. Muli po namin itinatalaga sa inyo ngayon ang ating pong pag-aaral, Panginoon. Muli niyo buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ang inyong mensahe na nais nyo ipaganood sa inyong bayan dito, Panginoon, ay maging pagpapala. Umaasa po kami, Panginoon, na ang inyong pag-ibig, ang inyong banal na pagpapatawan ang aming makita sa aming pong pag-aaral ngayon. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Ang laman ng ating pag-aaral, mga kapatid, makalimutan na lang ninyo ang ating pong maraming sasabihin. Subalit ang pinaka-laman, pinaka-talaman ng ating pag-aaral ay, mga kapatid, makikita natin dyan po sa ating screen. Ang sabi dito, mga kapatid, true repentance is about transformation of life. Ito ang nais ng Panginoon. Kayo at ako, mga kapatid, mayroon tayong mga nagawa, mga kasalanan sa Panginoon. Maaaring ako at ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung anong klaseng mga kasalanan ang ating nagawa sa ating Panginoon. Pakiusap niya sa isang tunay na nagsisisi, pinagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, magbubunga ito ng lubos na pagbabago. Ang kahulugan ng repentance, ang sabi dito, mga kapatid, repentance is turning away from sin and start to follow God completely. Ang pagsisisi daw, mga kapatid, ay ang pagtalikod ng ating mga kasalanan. Talikuran ang ating mga nagawang kasalanan. At tayo, mga kapatid, ay magpasimulan sumunod ng lubusan sa ating Panginoong Diyos ng pusang Espiritu. Ito ang totoo. Ito ang genuine repentance. Ang pakiusap ni Haring David, tulungan siya na maibalik sa kanya
ang kanyang masayang buhay upang siya, mga kapatid, ay muling maglilingkod sa Panginoon na isang pinatawad na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, brokenness made whole through Christ. Minsan ba, mga kapatid, ay mayroon ba mga brokenness? Winasak ba minsan ng kasalanan ng mga sitwasyon na minsan ay hindi niyo ba kapatid gusto? Si Haring David, winasak ang kanyang buhay dahil sa kasalanan. Subalit kung siya ay lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid, isinaulay ng Panginoon muli, ibinalik muli ng Panginoon sa kanya ang nasira niyang buhay. Inayos ng Panginoon muli ang kanyang relasyon sa Panginoon at ibinalik muli sa kanya ang isang masayang paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ang kasalanan, kung ito ay hindi natin ilapit sa Panginoon, ang kasalanan na hindi natin hinigi ng pagsisisi sa ating Panginoon. Ito, mga kapatid, ang maging dahilan ng ating paglayo sa Diyos. Ito ang dahilan ng hindi natin pagiging isang masayang mga lingkod ng ating Panginoon. Sinisira ang direksyon ng ating buhay dahil sa kasalanan. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong Panginoon na mapagmahal sa lahat. Bagamat binasa, bagamat sinisira ng kaaway ang ating buhay na ito, mga kapatid, ang Diyos ay nariyan siya upang muli niya ibalik sa atin ang nasirang buhay. Ibalik ng Diyos ang ating nasirang relasyon sa Kanya. Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, hindi ito biro-biro lamang. Pagkatapos tayo magagawa ng kasalanan ngayon, lalapit tayo sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tawad. Pagkat kinabukasan, gagawa naman tayo, mga kapatid, ng panibagong kasalanan, hihingi naman tayo ng tawad. Ang sabi nito, mga kapatid, genuine repentance must be the sin of a corrected life. Yung pagsisisi natin, talikuran talaga natin ang ating kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, pag hindi natin kalimutan at talikuran ang ating buhay ng kasalanan at pagka tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, ang Diyos ay hindi siya gagawa ng maraming mga katalagahan, mga biyaya na pamana dahil naman ito sa mga kasalanan na ating nagawa sa ating Panginoon. Hindi tayo lalapit sa Diyos upang tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya ito ang hali ito, mga kapatid ko, inayayaan tayo ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya kapag kailan. Ito po community service nila. Dahil sa Diyos na tayo ay maging sa pag-uugasan ng ating mga tao. Sa atin, ang literal baptism na banal na Espiritu sa buhay natin. Sa panahon ng natanggapin natin at tinapay at inumin natin ang atas na lupas, ito mga kapatid na nagpapahayag sa atin, kung ikanan niya. Ito yung nangyari kay Sakyo. May problema sa Sakyo, hindi niya makita ng mukha ng ating Panginoon. Umakyat siya doon mga kapatid sa singkopli. Sino po sa inyo nagnanais na ibigay ng lubusan sa inyong buhay at magtiwala sa Panginoon upang ang ating buhay ay laging malinis sa Kanya banal na Panginoon. Pwede po ba makitaas ng inyong panayagan po kapatid? Salamat po ng marami. Si Junior Mix Vlog busy sa pagbibigay ng tubig. Dalingayon may Santa Cena. Bakit mahalaga ang Santa Cena? Ito ang Sagat Manga Kapatid. Communion service is important because through it, all our sins are washed away, and we had a relationship with the Lord. Shout out sa lahat ang Seventh-day Adventist sa buong mundo. Thank you so much kay Pastor Frank Gil sa Pangguna sa Santa Cena. Na ginanap dito sa Det Seventh-day Adventist Church.
God bless us. Hindi ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At kumakain ang aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay ibabangon ko sa muling araw. 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56. Kumakain ang aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanila. Kung paano sinugo ako na lamang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, kayo din naman ang kumakain sa akin, siya naman ay nabubuhay dahil sa akin. 58. Ito ang pinapay na bumaba galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsisikain at namatay. Ang kumakain ng pinapay na ito po ay walang ibang binabanggit ng pinapay, hindi ang ating Panginoon ay mabubuhay mga kamailan. So ang pinapay na binabanggit mga kapatid ay walang ibang huli ang ating Panginoon. Ang kagin natin araw-araw ang pinapay na ito na walang ibang huli si Jesus Christ. Kung natin susubukan sa kanya mga kapatid ang buhay na walang hanggan. Ngayon po ay ibigay natin ang paglilingkod sa ating mga Diyakonisa para niya po ang ating Diyos. Na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa 25 po, at gayon din naman tinawagan ang saro pagkatapos ng magkahapon na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan na aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisinom at sa pag-alaala sa akin. Sa 26 po, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po ay magalang mo sa ating panalangin. Ako po yung unang nangangal sa tinapay at kung mapagin ko namin Diyos, nagilang ko kayo sa lahat. Sa umagang ito, sa isang napakalagang okasyon, bilang pag-aalala sa inyong kabutihan o pagmamahal sa aming buhay at sa pagliligtas. O Diyos, ipinapanami po namin ang tinapay na nagsisiulog sa iyong katawan noon sa Kalbaryo na nagbigay sa amin ng panibagong sigla, panibagong buhay. Nawa po sa aming pagkain ito, nawa po ito ay maging pagpapala sa aming buhay sa paglilingkod, lalo na po maging sariwa sa aming buhay ang iyong ginawa na kabutihan sa amin upang kami po ay patuloy na lumakad na maging karapat-dapat sa iyo. Salamat sa pagkat napakabuti niyo sa umagang ito. Salamat sa pagtugon sa pangalan ni Jesus. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming Diyos na pinagmulan ng buhay. Pinagmulan ng kaligtasan. Pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Salamat ng marami sapagkat mayroon kami Kristo na dumating sa pagkakutan ito. Binigay ang bunga upang kami Panginoon na makatawan. Pagkaroon kami ng isang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos na inyong ibinigay ang inyong buhay doon sa krus, napayutan ang upan. Kami buhay ang maasa ng ilang Diyos. Gawin niyo kami karapat-dapat sa pagtanggap po ng mga mahalagang bagay na ito. Salamat sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay nangako na susubuhin. Mamuhay kami
sa inyong pagtubog sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating po pakinggan ang salita ng ating Panginoon sa Kapunan Matthew 26 verse 26. Samantalang sila ay nagsisikain, lumangkot siya ng tinapay, tinagpala at pinagpuputol-putol at binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kapatid. Would you reveal a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Passion and pride, there's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, and the precious blood of the Lamb. Ang lahat po ba ay napagkalooban na po na atas sa ubas? O ang lahat po ay napagkalooban na po? Pati po pakinggan ang nasa Matthew 25, verse chapter 26, 27 and 28. At tumakot siya ng isang saro at nagpasalamat. Ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsilog kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabay-sabay ko natin pinigil mga kapatid.
iiwan sa ating mga puso at salita ng ating Panginoon sa Romans 12, verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will. Purihin natin ang Panginoon. Patuloy natin ibigay ang buhay sa Panginoon. Huwag nating kulanan ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ating gawin ang mga bagay na kaya-aya sa paligid ng ating Panginoon.